Sa pagpapatuloy ng recap, sa malademonyong tono, bumulong ito kay Sururo. Narinig ko na sinasabi ng mga tao na hindi ka pa nahawakan ni Exe Xiao. Hayaan mong subukan ko kung totoo nga iyon. Nagpanteng ang tenga ni Ruro. Hindi niya napigilan ang galit at sumagot ng pasiga, nabangga ka ba ng bike? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ngunit sa halip na umatras, mas lalo pang lumalim ang ngiti ng lalaki. Hindi mo pa ba alam? Anya, puno ng kumpiyansa. Natalo ka ng boyfriend mo at napunta ka sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Ruro. Sa pagkabigla, nahulog ang hawak niyang lollipop sa lupa. Maging ang kanyang ina ay di makapaniwala sa narinig. Nagpatuloy ang lalaki, hindi mo ba alam ang mga batas sa kalye? Simula ngayon, ikaw na ang alipin ko. Kung tatakas ka, labag iyon sa mga patakaran. Alam mo naman ang mga kahihinatnan, di ba? Nag-aapoy sa galit si Ruro. Lumingon siya kay Exe Xiao, ang kanyang nobyo, na tila walang bahala sa nangyayari. Ginamit mo ako bilang pusta ng walang palem. Nababaliw ka na ba? Sa halip na sumagot ng may pagsisisi, tumawa lamang si Exe Xiao. Oo, natalo kita. Ano ngayon? Sabay sarkastikong dagdag, si Kai Zhengxiu nga, pinusta pa ang girlfriend niya. Sa totoo lang, hindi ko pangaramdam na pantay ang laban. Kasi yung girlfriend niya, mas marami pang maya-alok kaysa sayo. Nag-init lalo ang ulo ni Ruro. Wag mo akong hipyuan. Sa tingin mo ba mahal ang presyo ko? Walang pakundangang sumagot si Exe Xiao. Wala akong pakialam. Nag-akmang sasampalin ni Ruro ang nobyo, ngunit bago pa man bumagsak ang kanyang kamay, agad siyang pinigilan ni Kai Zhengxiong. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang palso. Tumahimik ka, bulyo nito. Utos ng master mo na bawal ka ng manakit ng iba. Wala nang nagawa si Ruro nang hilahin siya ni Kai Zhengxiong. Halika, humiga ka sa motor ko ng maayos. Tawagin mo akong master, at sumunod ka. Ngunit matapang na tumutol si Ruro. Hindi ko gusto. Samantala, galit na rin ang kanyang ina. Bitawan mo siya. Ito ay labag sa batas. Tatawag ako ng pulis at ipapahuli kita. Sigaw nito. Ngunit tumawa lamang si Kai Zhengxiong. Haha, auntie, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Tanungin mo muna ang anak mo kung gusto niyang idawit ang mga pulis. Napatingin si Ruro sa kanyang ina, tila walang masabi. Sa kabila ng lahat, sumugod ang kanyang ina, pilit na inaagaw si Ruro mula sa mga kamay ni Kai Zhengxiong. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang siya ng mga tauhan ng lalaki. Sa isang iglap, itinulak siya pababa, dahilan upang mapaupo ito sa semento. Pinanood lamang ni Kai Zhengxiong ang ina ni Ruro na nasa lupa. Haminahan ka, auntie. Alam mo, nung tiningnan kita ng malapitan, napaka-sexy mo rin. Bakit hindi na lang parehas kayong maging alipin ko? Ano sa tingin mo? Nangilid ang luha sa mga mata ni Ruro. Huwag mong saktan ang nanay ko. Ngunit tumayo ang kanyang ina, pilit na nagpapakatatag. Ruro, huwag kang matakot. Habang nakangisi si Kai Zhengxiong, inutusan niya ang mga tauhan niya na hawakan ang mag-ina. Ang ganitong klase ng tapang ay pasok sa panlasa ko. Itaas mo ang ulo mo at tawagin mo akong master. Ngunit bago pa magpatuloy ang kaguluhan, isang malamig na tinig ang pumailan lang mula sa likuran. Paumanhin sa paggulo ng oras nyo. Napatingin ang lahat. Naroon si Lin Xin, ang ating bida, may kalmadong ekspresyon at malamig na titig. Ayon sa mga patakaran nyo, natalo nga si Sururo sa'yo. Tama iyon, Anya, pero kung gusto mo rin ng auntie, kailangan iyon ay ayon sa mga patakaran din. Matalim ang mga mata ni Lin Xin habang diretsyong tumingin kay Kai Zhengxiong. Paano kung makipagkompetisyon ako sa'yo? Nagtawanan ang mga tao. Sino ka ba? Tanong ni Kai Zhengxiong nang uuyam. At anong ipupusto mo laban sa akin? May pera ka ba? Ngunit kalmado lamang si Lin Xin. Ikaw ang magtakda ng halaga. Kung gusto mo ng marami o kaunti, wala akong problema. Sa puntong iyon, napansin ni Kai Zhengxiong ang limited edition sports car na nasa likuran ni Lin Xin. Namangha ito. Grabe, iyan ba ang kotse mo? Ngising aso ang sagot ni Kai Zhengxiong. Sure, kung ipupusto mo ang limited edition sports car mo at ang auntie, tatanggapin ko ang laban. Nang sa ganun, parehas ko kayong mag-e-enjoy, maginang pares.
Galit na sumigaw si Ruro. Kay Zhengxiong, walang hiya ka. Sa isang kumpas, inutusan ni Kay Zhengxiong ang kanyang tauhan. Sampalan siya. Walang pag-aalinlangan, tumama ang palad ng tauhan niya sa pisngi ni Ruro. Ngunit imbes na magalit, tumikim lamang si Lin Xin. Iyan lang ba? Anya, malamig at mapanukso. Masyado kayong kuripot maglaro. Nagpanteng ang tenga ng mga tauhan ni Kay Zhengxiong. Gusto mo bang mamatay? Sigaw ng isa. Ngunit pinigilan sila ng kanilang amo. Sandali, ano ba ang gusto mong laro? Limited edition car, Hot MILF, at dagdag na 200 milyong Chinese dollars? Sagot ni Lin Xin, sabay pakita ng kanyang card. Iyan ang pusta ko. Ikaw, ano ang ipupusto mo? Napangisi si Kay Zhengxiong. Interesante. Sige, ipupusto ko ang 100 milyon, plus si Sururo at ang girlfriend ko. Biglang may isa pang lalaki ang sumingit. Sandali, sasali rin ako. Ayos lang ba? Sigurado, sagot ni Lin Xin. Pero ano naman ang ipupusto mo? Ipupusto ko ang 40% ng shares ng Flying High Company. Pag-aari yun ng tatay ko at nasa pangalan ko na. Madali itong umaabot ng 100 milyon. Nagpailing si Kay Zhengxiong. Hey, grabe ka. Nagsusugal ka na ng shares dahil ubos na ang pera mo. Ano bang pakialam mo? Sagot ng lalaki. Hindi ko lang pala swerte noong nakaraan. Isisi mo kay Sururo yang walang kwentang babae na yan. Walang dala-dalang swerte. Naningkit ang mga mata ni Ruro. Si Ziyang, papatayin kita. Habang ang ina ni Ruro ay tumingin kay Lin Xin, nag-aalala. Lin Xin, kami naman ang may gawa ng gulong ito. Hindi mo kailangang gawin ito. Pag natalo ka, mawawala ang pera mo. Ngunit kalmado siyang sinagot ni Lin Xin. Auntie, tigilan mo ang pag-iisip ng pagkatalo. Paano kung manalo ako? Sa isip ni Lin Xin, malinaw ang kanyang plano. Pag nanalo ako sa labang ito, ang makukuha ko ay 100 milyong Chinese dollars, 40% ng shares ng Flying High Company. Maliligtas ko ang isang taong ginamit lang bilang pusta. At, ang magandang MILF na may utang na loob sa akin. At syempre yung babae na ipinusta ng hangal. Pagkasakay ng tatlo sa kanilang mga motor, ipinaliwanag ng babae ang mga patakaran. Nagsisimula ang ruta dito. Aakyat kayo sa tuktok ng bundok, pagkatapos ay babalik pababa sa puntong ito. Hindi mahalaga kung anong ruta ang gagamitin ninyo o paano makikipagkarera. Ang unang makakatawid sa finish line ang panalo. Habang nakatayo ang mag-ina, hindi napigilan ng ina ni Ruru na magsalita. Salamat, Lin Xin. Samantala, pinagmasdan ni Ruru ang ating bida at nagduda. Bakit ang taas ng kumpiyansa niya sa sarili? Isang taong nagmamaneho ng mamahaling sasakyan at basta-basta lang nagtatapo ng 100 milyon. Siya ba talaga ang sinasabi ng tatay ko na mahirap na boyfriend ni Luo Yaxi? Biglang nagsalita ang ating bida, diretsyong tinanong si Ruru. Hihiramin ko ang motor mo para sa karera. May reklamo ka ba? Alam mo ba talagang magmaneho? Mag-ingat ka, sagot naman ni Ruru, halatang nag-aalala. Dagdag pa niya, mag-ingat ka kay Kay Zhengxiong. Minsan na siyang nanalo ng unang pwesto sa Motorcycle Championship. Bukod pa riyan, may mga haka-haka na sinasadyang inilalagay niya sa panganib ang ibang kalahok, lalo na sa mga di-opisyal na karera. Kung sobrang delikado, mas mabuting sumuko ka na lang. Huwag mong ipagsapalaran ang buhay mo laban sa kanya. Ngunit kalmado lang ang ating bida. Huwag kang mag-alala, maliit na kapatid. Kilala ako bilang Diyos ng bilis. Narinig ito ni Kay Zhengxiong at agad nagmayabang. Kung natatakot ka, sabihin mo na lang. Pwede ka pang umatras. Ngunit sagot ng ating bida, may kumpiyansang ngumiti. Naintindihan ko, walang preno mamaya. Samantala, determinadong bulong ng DF ni Ruru sa sarili. Kailangan kong manalo ngayon. Kasabay nito, tumawa siya ng malakas, tila nananadia. Hahaha, patay na ang taong yan. Nagsimula ng magbilang ang babae. 3, 2, 1, pagkasigaw ng 2. Sumiklab ang karera. Makikita ang tatlo na sabay-sabay na humarurot, nag-uunahan patungo sa tuktok ng bundok. Habang nag-uunahan ang tatlo, kitang-kita ang tensyon sa kanilang karera.
Pilit nilang hinahadlangan ang ating bida, pero mabilis na humarurot ang hanggal na si Zheng Xiong, agad na iniiwan ang dalawa. Nakangiti namang napabulong ang ating bida, na tila natutuwa sa mga nangyayari. Sa kanyang isipan, ganun lang pala talaga gumagana ang laban na ito. Habang nahuhuli pa rin ang ating bida, isang drone naman ang patuloy na sumusubaybay mula sa itaas upang i-broadcast ang karera. Sa gitna ng sigawan ng mga tao, hindi napigilan ni Ruru ang mag-alala habang nakatutok sa ating bida. Napasigaw ito, tinatanong kung bakit patuloy pang bumibilis ang ating bida gayong may matalim na liko na sa unahan. Ngunit sa ating bida, tila walang epekto ang mga pangamba. Sa isang iglap, napakabilis niyang pumurbada, dahilan upang mamangha si Ruru sa kanyang tila propesyonal na galawan. Hindi rin ito nakaligtas sa hangal, na halos hindi makapaniwalang nakasunod na agad sa kanila ang ating bida. Labis na naiinis si Zheng Xiong nang makitang nasa likuran na niya ang ating bida. Samantala si Xie Xiao sa isang desperadong galaw, tinangka nitong sipain ang ating bida upang pigilan siya. Subalit sa isang mabilis na tugon, iniangat ng ating bida ang unahan ng kanyang motor, ikinagulat naman ito ni Ruru na nanunood sa gilid. Sa isang iglap, pasimpleng inunahan ng ating bida ang hangal, habang nananatili ang kanyang mapanuksong ngiti. Hindi may kakaila ang pagkadismaya ni Zheng Xiong sa hindi niya pag-isahan sa ating bida. Habang patuloy ang karera, hindi mapigilan ni Zheng Xiong ang mapaisip. Paanong nakakahabol pa rin ang ating bida? Hindi niya naitago ang inis, at may halong galit na bamulong sa kanyang sarili na ipapadala niya sa kamatayan ng ating bida. Sa sumunod na liko, biglang nagpreno si Zheng Xiong, umaasang mapipilitan ng ating bida na magkamali. Napansin naman ito ng ating bida at napangiti ng bahagya. Alam niyang sinusubukan siyang pigilan, pero wala siyang balak magpaapekto. Sa halip, mabilis niyang iniangat ang motor at nagpa siya na magmaneho sa gilid ng bundok, isang galaw na hindi inaasahan ng sinuman. Laking gulat ni Zheng Xiong nang makita ang ating bida na dumadaan sa pader ng bundok, tila isang eksena sa pelikula. Sa kanyang pagkabigla, naibulalas nito na imposibleng magawa iyon ng kahit sinong tao. Samantala, ang mga manunood ay halos hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan, lalo na ang mag-ina. Habang patuloy ang karera, muling tumingin si Zheng Xiong sa ating bida, ngunit sa halip na matakot, nanatiling kalmado ang ating bida. Sa isang mapanuksong tono, tinanong pa nito kung bakit siya nakatingin at sinabihan siyang tutukan na lamang ang daan. Sa kanyang pagkalito, hindi napansin ni Zheng Xiong ang paparating na pader at napilitang mabilis na lumiko. Ngunit ang isa pang hanggal ay hindi na nakabawi, tuluyan itong bumangga sa pader at tumilapon. Samantala, patuloy na bumibilis ang ating bida, na lalong ikinainis ni Zheng Xiong. Sa sobrang galit, walang pag-aalinlangang pinindot nito ang isang button na nagpaluwal ng mas mataas na bilis. Halos naiwan ang kanyang kaluluwa sa bilis ng kanyang motor. Sa kanyang isipan, hindi lang niya gustong manalo, nais rin niyang mapahamak ang ating bida. Kitang-kita naman ni Ruru ang tensyon sa mga mata ni Zheng Xiong. Napuno siya ng kaba at hindi mapigil ang mapabulong ng kanyang pag-aalala. Ngunit ang ating bida ay nanatiling kalmado. Sa isang mabilis na galaw, itinagilid niya ang kanyang motor, saka mabilis na itinayo ang unahan nito. Sa isang iglap, biglang lumipad si Zheng Xiong sa ere at walang nagawa kundi sumigaw para humingi ng tulong. Sa huli, habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng hanggal, nagbigay ng isang payo ang ating bida. Para sa kanya, maraming daan ang maaaring tahakin, ngunit ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Ang irresponsibleng pagmamaneho ay nagdudulot lamang ng luha at pagsisisi sa mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng matinding karera, tumawid na sa finish line ang ating bida. Walang pag-aalinlangan, agad na idineklara ng host ang kanyang panalo. Sa kabila ng lahat, hindi mapigilan ng mga manunood ang paghanga. Iba't ibang sigaw ng papuri ang umalangaw sa paligid. May mga nagsasabing tunay siyang propesyonal na driver, habang ang iba naman ay halos hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Isa naman sa mga tagahanga ang nagpahayag ng labis na paghanga, tinatawag pa siyang Diyos ng mga motorsiklo. Samantala, si Ruru ay nanatiling nakatingin sa ating bida, halos namumula sa paghanga. Sa kanyang isipan, sobrang gwapo ng ating bida, at sa puntong iyon,
nadagdagan ang favorability nito ng 50%. Matapos ang karera, agad na dumating ang mga ambulansya upang i-rescue ang mga sugatang kalahok. Kitang-kita ang kalunos-lunos na kalagayan ng dalawa, halos puro sugat at pasa ang katawan. Habang abala ang mga doktor sa pagbibigay ng paunang lunas, lumapit ang ating bida na si Linzin at walang alinlangan na nagtanong kung kamusta na ang kalagayan ng mga nasugatan. Gusto rin niyang malaman kung may malubhang pinsala sa buhay ng mga ito. Napatingin si Ruru sa kanya, halatang nagtaka sa ipinakitang malasakit. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ng ating bida, gayong malinaw na kasalanan naman ng mga ito ang nangyari. Isa sa mga doktor naman ang tumugon, tinanong si Linzin kung siya ba ay kamag-anak o kaibigan ng mga nasugatan. Ipinaliwanag ng doktor na maswerte ang mga ito sa kabila ng matinding aksidente. Mga bali at bahagyang pagkakabagok lang ang natamo nila, ngunit kailangan pa rin ng karagdagang pagsusuri at gamutan. Nakahinga ng maluwag si Linzin at tahimik na nagpasalamat sa Diyos. Ngunit sa kabila ng kanyang maamong ekspresyon, sumili ang isang malademonyong ngiti. Nilapitan niya ang mga sugatang lalaki at, sa malamig na tono, ipinaalala na oras na upang tanggapin ang kanilang pagkatalo. Kung sa kanilang mundo ay pinahahalagahan ang pagiging tapat sa mga pusta, wala nang ibang dapat gawin kundi pirmahan ang dokumentong inihanda niya. Walang nagawa ang mga sugatan kundi sundin ang utos ng ating bida. At sa sandaling matanggap niya ang kanilang mga lagda, tumalikod si Linzin na may kampanteng ngiti. Ipinasa na rin niya sa mga pulis trapiko ang kaso, ipinaubaya ang anumang kaukulang parusa para sa kanilang mga reckless driving at pananakit. Samantala, galit na galit si Ruru. Hindi niya napigil ang ipakita ang inis at buong lakas na tinadyakan ng dalawa habang ang mga ito ay patuloy na umuungol sa sakit. Hindi man siya nasiyahan sa simpleng pagkatalo ng mga ito, nagbigay ito ng kaunting hustisya para sa kanya. Sa mga sumunod na sandali, sinubukan ng mga doktor na awatin si Ruru, na labis nang nagpapahirap sa mga pasyente. Sa sobrang galit, halos makalimutan niya ang kalagayan ng mga ito. Nang mapansin ni Linzin ang ginagawang karahasan ng dalaga, di niya napigilan ang mapabulong sa sarili. Sa kanyang isipan, naglalaro ang isang katanungan, gaano nga ba talaga karahas ang babaeng ito? Maya-maya pa'y lumapit ang ina ni Ruru kay Linzin. Malalim ang kanyang pagyuko bilang tanda ng pasasalamat. Same time niyang sinabi kung gaano kalaking utang na loob ang ipinagkaloob ng ating bida sa kanilang pamilya. Maging si Ruru ay nagpasalamat din, na sinabihan si Linzin na huwag mag-alala. Kung mayroon man siyang hihilingin balang araw, buong puso nilang pagsisikapang tuparin ito bilang kabayaran sa kabutihan nito. Ngunit sa isang simpleng tugon, sinabi ni Linzin na sapat na sa kanya ang mga natanggap niya. Sa kanyang kamay, hawak na niya ang ATM card na naglalaman ng 100 milyong Chinese dollars, 40% ng share sa Flying High Company, at isang mamahaling bag na nagkakahalaga ng 1 milyong dolyar. Ibinigay niya ang bag sa mag-ina, sabay sinabing ito ay orihinal na sa kanila. Hinimok niya silang kunin ito at gamitin ng maayos upang matiyak na hindi na sila muling malalagay sa gulo. At nang matapos ang lahat, nagpaalam siya, sinabing mayroon pa siyang mahalagang gagawin. Habang pinagmamasdan ni Ruru ang papalayong si Linzin, isang hindi maipaliwanag na pagtaas ng paghanga ang naramdaman biglang umangat ang favorability nito sa ating bida ng 20%. Napansin din ito ng kanyang ina, na agad na tinanong ang anak kung ano ang iniisip niya. Ngunit sa halip na sumagot ng diretso, determinado si Ruru sa kanyang desisyon. Wala siyang pakialam kung may iba ng kasintahan si Linzin, ang gusto niya ngayon ay ligawan ito. Sa mga sumunod na araw, sa Snake Street, malapit sa University Town, masayang nagbabonding si Linzin kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang umorder sila ng street food, nagtatawanan at nagpapalitan ng mga kwento, walang kaalam-alam na may paparating na bisita. Sa gitna ng kasiyahan, bigla na lamang sumulpot si Ruru at walang paabong hinawakan ang balikat ni Linzin. Sa isang mabilis na kilos, kinain nito ang pagkain ng ating bida. Napatulala si Linzin sa ginawa ng dalaga, at halos sabay-sabay na napabuntong hininga ang kanyang mga kaibigan na tila hindi makapaniwala. Sa kanilang pang-aasar, diretsyong tinanong nila si Ruru kung si Linzin ba ang sadya nito.
Ngunit sa halip na magpaapekto, diretsahan siyang nagtanong kung pwede ba siyang sumama sa kanila sa internet cafe. Hindi rin naman nagpatalo si Lin Zin. Sa isang malamig na tono, idiniin niyang hindi siya interesado. Para sa kanya, ang mga babae ay abala lang at makakaapekto sa kanyang bilis na parang kidlat. Lubos na ikinagulat ni Ruru ang matigas na pagtanggi ng ating bida. Ngunit bago pa man makasagot, biglang dumating si Liu Cheng. Sa isang malisyosong boses, tinanong nito kung bakit kinain ni Ruru ang sausage ni Lin Zin. Itinulak pa niya ang dalaga, sabay hamon na lumayo kay Lin Zin. Ngunit bago pa tuluyang magkapikunan, mabilis na hinawakan ni Ruru ang kamay ni Liu Cheng at ginamit ang dating natutunan niya sa gang. Wala pang ilang segundo, naipit na niya ito sa isang posisyon kung saan hindi na ito makagalaw. Ipinakita niya ang kanyang lakas at tapang, sabay tanong kung sino ba talaga ang nangangahas sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, sa huli, napailing na lang si Lin Zin habang pinagmamasdan ang resulta ng kanilang pag-aaway. Ang kanyang mga kaibigan naman ay tila tuwang-tuwa sa kanilang nasaksihan, tila isang palabas na kapanapanabag. Sa kanilang mga mata, ang ating bida ay tunay ngang kakaiba. Nang mapagtanto ng ating bida ang lumalalang away sa pagitan ng Ruru at Liu Cheng, hindi na siya nagdalawang isip. Sa kanyang isipan, mariin niyang binigkas na kailangan na niya silang pigilan agad. Agad niyang tinawag ang system, at walang pag-aalinlangan na pinili ang mastery sa tradisyonal na Tsinong medisina. Sa isang iglap, bumalot sa kanyang katawan ang kakaibang enerhiya, dala ng kanyang malalim na kaalaman sa sinaunang sining ng pagpapagaling, o sa kasong ito, pagpapahinto. Walang pag-aatubili, mabilis siyang pumagitna sa dalawa. Sa eksaktong mga punto sa kanilang katawan, tinusok niya ang ilang functional acupuncture spots gamit ang pinong teknikong natutunan mula sa system. Hindi na nagawang makaiwas ni Ruru at Liu Cheng. Ilang segundo lang ang lumipas, at kapwa silang napasigaw sa matinding sakit.